Matapos ang mahabang pakikipagpatintero ni Mila at Aidan, sa wakas ay nahuli na nila muli ang pinakamamahal na manok na panabong ni Aidan, at habang naglalakad sila pabalik ay sinabi ni Aidan na totoo ba talaga ang itinuro sa kanya ni Mila para kusang bumalik ang kanyang manok. Wika naman ni Mila na oo naman sir, at epektibo umano ngayong naibalik na niya si Thunder. At habang masaya silang nagbibiruan ay aksidente namang natalisod si Mila sa may putikan, kung kaya't pati si Aidan ay nasubsob din. Nakita ni Aidan na may putik sa mukha si Mila at pati ang damit nito ay basa rin. Sa kabilang banda, habang nasa kalagitnaan na ng island hopping ay aksidente namang nahulog ang cellphone ni Kiara. Hindi naman nag-atubiling sumuong si Nico para lang maibalik ang telepono ni Kiara na siyang ikinagulat ni Kiara dahil sa ginawa ng binata. Nang nakadaong na nga sila ay nagkaroon ng pagkakataon si Kiara na pasalamatan si Nico dahil sa tulong na ginawa nito. Hanggang sa nag-open na nga si Kiara tungkol sa kanyang personal na buhay at pinayuhan si Kiara na huwag na itong malungkot at isipin na lamang nito na mayroon siyang happy memories. Dito na rin sinabi ni Nico na matagal na rin kasing wala ang kanyang mama at hindi niya man lang nakilala o nakita kundi sa picture lang. Ngunit sa kabila nito ay hindi na siya nalulungkot dahil natutunan niya sa sarili niya na gumawa ng maraming happy memories gaya na lamang ng pakikipag-usap niya kay Kiara. Kaya naman dito mas lalong humanga si Kiara kay Nico. Narinig naman sila ni Tonet na tila ba nakakaramdam ng pagsiselos. Sa kabilang banda, tinatawagan naman ni Leona si Aidan ngunit hindi niya ito makontak hanggang sa makarating na nga ang dalawa. Napansin ni Leona na parang feeling close na si Mila sa kanyang anak na si Aidan. Kung kaya't tinarayan niya ito at sinabing doon umano siya sa area na mga katulong magbanlaw ng kanyang dumi. Kapamilya, matutuklasan kaya ni Leona ang tunay na pakay ni Mila sa oras na paimbestigahan niya ito? Yan ang mga dapat nating abangan sa teleseryeng Bukang Bibig ng Sambayanan, ang Dirty Linen.